is obedience. Usa ka ni obedience sa Bisaya? Sa mga kabalo, ano yung obedience sa Bisaya? Ha? Pagka matinumanon? Pagka masinog talon. Okay. There is a significant difference between hearing and listening. Okay? So, pag walang hearing, pagpaminaw. Listening, pagpamati na naay pagsabot. Sakto, no? Karon, ang hearing is dili na to pwede malikayan. Pwede na to piyungon atong bakba, pwede na to tabunan ang atong ilong, pero pag tabunan na to tangtangling nga, unless kung magamit ka mga headphones. Kana. So, pwede na siya. So, hearing, dili malikayan. Listening, kanang magtawag atong mga ginikanan or kita mga ginikanan, magtawag sa itong mga anak na, o sige na, dito na pahugas sa plato. Labi na mag-cellphone, makabungol. No? Dili sila maminaw. Sabot ba sabot, lain ra, although nakabati sila na ay hearing. Pero, listening, wala. No? So, walay obedience na nahitabo. Walay pagkamasinugtanon sa kung unsay gisulti. Karon ang akong i-share is 5 reasons why obedience to God is important. Although, daghay rason. Okay? So, ang ako ra is the core na, which is, amoy akong na-research or na-gather, no? So, 5 reasons why obedience to God is important. Number 1, it protects you from sin and or harm. Ang pagsunod sa utos ng Panginoon ay mag-iingat sa iyo sa tiyak na kapahamakan o kasalanan. Dahil kapag ikaw ay sumunod, ililigtas ka nito sa mga bagay na ikakasira o pagsisisihan mo sa huli. Magbibigay ako ng halimbawa. Tagalog na. Filipino major magdito ako. Magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa, sa 100 may nakalagay na bawal tumawid. Bawal tumawid na kamamatay. No? Meron ang babala. The other day, ini ba yung nakalagay na babala? Bawal tumawid, may namatay na. Okay? So, ibig sabihin, ang pagsunod sa mga utos or ang pagsunod sa mga salita ng Diyos ay nagagabay sa atin upang tayo ay maiwas sa mga kapahamakan na darating sa ating buhay. Maraming mga tao na feeling nila, okay lang na kahit gumawa ako ng masama, total, may batas naman ang mundo. Diba? Pero, kapag tayo ay sumunod sa utos ng Panginoon, no, kahit alam natin na may batas na sa mundo, is wala talagang mangyayaring masama, no? Kahit na ikaw ay nasa kadiliman or ikaw lang mag-isa, walang mangyayaring masama sa iyo. So ayon sa Proverbs 3:1-11, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. Ang mga utos ng Diyos ay nagbibigay sa atin para sa ating ikabubuti. Kung susundin natin ito ang magagabay sa atin upang tayo ay makapamuhay ng masaya, maayos at masagana. Okay? So yan ang ibig sabihin ng unang rason. Pangalawang rason is, it unfolds your purpose in life. Ngayon, tanong ko, alam na ba natin kung ano ang purpose natin sa mundong ito? Ang pinaka-purpose is makilala ang Panginoon at masunod kung ano man ang nais na kanyang puso. No? So, yun ang pinaka-purpose ng life. Pero, dito sa mundo, may mga purpose talaga na kailangan natin gawin para sa mga tao na nakapaligid sa atin. So, may isang pagkakataon gonna share this one. May isang pagkakataon na sa buhay ko is hindi ko alam kung ano ba talaga ang purpose ko. This is the time around pandemic, no? Naano ko sa teaching sa XTI, and then pagka-bakasyon, ni-transfer ko sa Tagalito Mining. Na which is
kanang unsa ni pandemic, so quarantine. So ni-transfer ko tungod kay naghanap ko og dako nga sweldo, no? Pero pag abot na ko dito, na-shock ko sa environment kay sipsipay man na dito na dili man ko motingog, dili ko kabay mo sipsip. So ang nahitabo murag wala ko yung kalipay, wala dito kumbaga ang ako purpose. Nakadumdum ko nagkatubit ang time na mag-call pa Google Meet para mag Messenger pagani pag magkuan midweek service mag-service kita ato. Nakadugtong ko, nag-chat ko kay pastor. Lang ko, pastor, prayer request ko. Around August 2021, I think. Lang ko, pastor, magpa-prayer request ko. Diyan mag ko nagtrabaho diri sa taga dito. Unta, ma-okay ang ako trabaho diri. Pero, katong hapit na mabalik ang bakasyon, dili ka dyan ako feel ang admin sa taga dito. Wala dito ang purpose na ako. So, hihila ko dyan ko sa Panginoon na Lord, unsa man dyan purpose na ako, asa man dyan ko ani. So, at ito pagkahapon ni chat ang tag-ida sa the management sa STI. No? Asa mo kadapit nagkuan, teaching ako. Ma'am, wala ba ako nag-teaching? Diyan ko diri sa nag-admin. No, dapat mag-teaching ka, balik diri Huwag balik na ako, salbusab ang balik. Ang balik sa gitasan sab ko, di ba? Ako rin itasan sa tanan mo, di ba? So, yung ana ang power sa Ginoo. Kung musunod lamang jud ta sa iyahang sugo. Another example is kining diri sa Surigao-hay. No? Gitagaan, nagdungan ang city of Norte. Pagtawag. Ang city niingon na. Tawag, ari ka diri assign sa Buenavista, Tabok. So, the requirements na, hikay na ko dala requirements. Lang ko, Lord, unta, mabalis ko diri sa mainland. Dili na ko kaya na maladyo sa ako mga bata, labi na kay bag pa ko ng anak ato na time. 2 months pa akong bata, ikaduha. And then, anak na gabi, birthday na ako, August 8, birthday na ako, nanawag ang Del Norte na, ma'am, pakariyon ka ni Kuan SDS, no ko, ma'am, sa city, ni diha na Roby kanay na, no, Norte ni. Ay na ano mo ko'y requirement sa city? Mga tukog Norte, lang ko na hunan ako, sige na lang, atuan na lang ako, kaya basi bajag mainland. No? Pag adto na ako, dito na nakita sa appointment na Surigao-hay ang nakabutang. So mura ko dito kuan, nagabi nang umambak na tingnan na sila, mula siya. Nagambak-ambak na, wala gabi na ako kalipay kay, gitubag ang ako pag-ampo sa Ginoo. Kung sa purpose na ako ang teaching. So kung karon, kung atong mga trabaho or ganun, wala pang ingon, nabiyaan dayon ninyo ha. Ang ako is hanapon ninyo kung asa mo malipay. Kung asa mo malipay, dito jud mo gibutang sa Ginoo. Dito jud ang purpose ninyo. So musunod mo sa inyong mga gibati kung asa mo dapat malipay. It unfold your purpose kung musunod lamang kita sa Ginoo. Sunod, number 3, it leads you to right path. No? Ang pagsunod sa Diyos ay gagabay sa iyo upang ikaw ay dadaan sa tamang landas. Ang daan, kadalasan ay hindi madali. Bako-bako, makipot, maputik, madilim. No? Dahil dito, nahasa ang karakter at pananampalataya ng tao sa Diyos kung magpapatuloy ka rin ba o kung ikaw ay hindi na magpapatuloy. Dahil may mga times na kuan kanang bitong daghan na ito'y problema, bugat na kaayos sa dughan. Tapos feeling niyo man, di na ko karon mo kuan, wala na ilain mo ka istorya. So imo dapat hulang naon na naaang Ginoo. No? Naang Ginoo na naa siya na mag-guide sa imuha sa sakto nga dalan. Kung musunod lamang ka sa iya. Kung sundon nimo mga commandments niya na iyang mga sugo sa atoa na mga katawhan diri sa kalibutan. So according to Joshua 1-7, only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded to you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Kaya magpatuloy lang sa pagsunod sa Diyos. Pwede naman siguro tayong magpahinga, magpahinga, pero huwag tayong
susuko. Huwag tayong titigil, no? Huwag tayong titigil. So, ang pagsunod sa Diyos ay may kaakibat na sakripisyo. Diba? Oh, amen. No, may kaakibat na sakripisyo. Mga pareha karon, midweek service. No? So, kung libre ka, pwede matana ka magsuri-suroy. O nga, diyan naman diri It's because gisacrifice ni mo imong time para mo attend diri no? Amen. So, pwede po ka magdayag sa inyong mga panimalayong. Kaso, dili jud mali kaya na, dili jud maka-attend sa midweek service. So, number 4, it shows your love for God. Ang pagsunod or being obedient ay nagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. So, according to John 14:23, Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Nakikita sa pamumuhay natin kung tayo ay sumusunod sa Diyos. Paano ka makikisalamuha, di ba? So, di ba medyo mailang ang uban pag dili ta anak kay ano wala siya ka Diyos nun. Hindi na wala magsimba, no? Di ta anak mo kuan di na to nahagaron kay dili naman na siya muinom, di ba? Paano tayo makikisalamuha sa ibang tao? Paano tayo magdesisyon, no? Dito na na-realize sa tanan dapat desisyon nimo sa imong kinabuhi. Ihatag jud nimo sa Ginoo. No? Kay si Jaga jud may magbuot na, di ka pwede diha, dire ra ka. Oh, di ba? So nga na, diha ka jud na ano na, ay, sakto mo jud dapat ang dapat ka jud adi sir mag-decide, adi sir magkuan sa tanan nimo pagabuhaton is unahon ka jud ang Ginoo. Kay amo man ni nagpakita man ka ng paghigugma sa ija kung imo si Jaga unahon. So, there is, again, sinabi ko nina, there is a difference between hearing and listening. So, kung makita nato sa John 14:23, keep my word. So, kung imong ginakip ang word sa Ginoo, sa imong self, is pud pasabot, imo sa pining ginapamuhan. No? Kung imong ginatago sa imuhang kaugalingon, imo makita ini sa tanan nimo pagabuhaton. Nagasunod ka sa iya. Number 5, it allows you to experience God's blessing. So, tanan-ta na nanay blessing sa Ginoo, kay nakilaya naman nato ang Ginoo. Pero, again, obedience is progressive. Dili pwede na nakilaya ra nato si Jaga, pwede na ta mag-end. No. Dapat, always progressive at the same time, naay improvement. No, dili kay diri ra ka okay simba ko karon ana. Pero sa tinod anay ha. Na-adject na dili mo makasimba ni ko ano kay ako ra maglisod magbitbit anang duha ka bata na ako kay mga budyag ra tawo dagko pagtimbang sa ako. No? So ana. Pero always anak na nagwana na pasensya na Lord, diri na lang magdayeg sa balay. Nagpa-music na lang po yan na. No? So again, number 5, it allows you to experience God's blessing kung musunod lamang ta sa iyang mga sugo. So pagpapalain ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kanya. So according to Psalm 37:25-26, I have been young, and now I am old. Yet I have not seen the righteous forsaken, or his children begging for bread. He is ever lending generously, and his children become a blessing. So, ang pagsunod sa Panginoon, no? Ang mga tao na sumusunod sa Panginoon ay hindi gugutom dito. Tama? No? Merong mga panahon na pumapasok yung kasalatan, kakulangan, no? Pero hindi talaga gugutumin ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kanya. No? So according to Luke 11:28, but he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and keep it." Kapag nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos, ikaw ay pinagpapala. Lalong-lalo na kung ito ay isinasabuhay mo. So again, may question no. You can obey Him
You can obey Him or God, our God, as soon as possible or as late as possible. So, kailan pa ba tayo susunod sa Panginoon? Kung late na or naapay chance. So, obey God as soon as you can. So, again, now 5 reasons why obedience to God is important. Number 1, it protects you from sin or harm. Number 2, it unfolds your purpose in life. Number 3, it leads you to the right path. And number 4, so ganito, it shows your love for God. And number 5, it allows you to experience God's blessing. So again, pangutana, kailan pa ba tayo susunod sa Panginoon? Kung alam naman natin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay wala talagang masamang epekto sa atin. Pero may kalakip na sakripisyo at responsibilidad. So yun lamang, salamat.